Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po si Shekinah kasama nyo tuwing hapon ng Sabado dito lamang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Hatid sa inyo ng Cathedral of the King Radio Ministry at DZJD 1458 Radio Calabarzon. Bagong buwan, bagong tema na naman po tayo dito sa pananaw, no? At para sa pangunang Sabado ng buwan ng Oktubre, tayo ay makikiisa sa mga guro. Taon-taon, tuwing ika-5 ng Oktubre, ipinagdiriwang po natin ang World Teachers Day. Panahon na para alalahanin ang mga espesyal na guro na sumusuporta sa atin at magpakita ng pasasalamat sa mga nabigay nilang aral at inspirasyon sa atin. Kaya naman, nung iniisip ko kung sino ang iimbitahan ko para sa hapon na ito, hindi na ako lumayo pa, no? Meron kasi akong kilala na guro na halos 30 years na hong nagtuturo. 2 years siya sa pribadong paaralan at 28 years. At patuloy pa na nagtuturo sa pampublikong paaralan. Siya rin naman ang naging guro ko sa bahay at sa buhay. Walang iba kundi ang aking mudra, ang aking nanay, ang aking ginang teacher, Maria Teresa Diaz. Hello, Mami! Hello, Shekinah. Hello, Kaina. Magandang hapon po sa lahat ng nandito nakikinig at nanonood ng Kape, Kwento at Kaalaman. Maraming salamat sa opportunity na binigay niyo sa akin ngayong hapon. Wow! Kamusta naman ang school ngayon? Ilan ang tinuturuan mo per classroom? Ngayon, 40 maximum na yon. 40 students per class. So, yun ay maximum ngayon sa government. Unlike before, sobrang umaabot pa ng 60. Anong grade yung klase mo ngayon, Mami? Grade 4. Excited na rin akong marinig kung ano yung maikukwento mo sa aming mga tagapakinig ngayong hapon na ito. Mangunguna na ako sa una kong tanong, no, Ma? Paano nag-umpisa ang journey mo bilang guro? 30 years nga po yun. Paano yung nag-umpisa yun? Okay. Actually, to be a teacher is not my first choice. Kasi after I graduated sa high school, alam mo yung lola mo na unfortunately hindi mo siya nakilala kasi 2 months before ka pinanganak, nawala na siya. Isa siyang teacher. Ang ano niya is magkaroon siya ng isa sa mga anak niya maging teacher. Feeling ko bilang masunuri na anak, sumunod ako sa kanya. Okay. So, yun. So naging teacher ako. Then, after I graduated in college, hindi agad ako naging teacher. Naging office girl ako sa Makati. Okay. Tapos, one of the Christian schools dito sa Parañaque, nag-send sa akin ng letter na hinahire daw nila ako. Without asking my documents, basta hire daw agad. So, pumunta ako and then, yun nga, nag-start ako. That was July 1992. And then, tapos, after that, nagmumall ako that time. Yung one of the best friends ng mama ko, which is teacher din siya, sabi niya, may hiring dito sa government, sa public school. As long as na PRC license ka, tanggap ka na agad. Sabi ko, talaga po? So, nag-resign ako kasi pala doon sa private school, sa Christian school, kasi pinanganak kita noon. So, walang mag-aalaga sa'yo. So, parang yun, kailangan ko mag-resign. Then yun nga, after 4 months, nasalubong ko to yung best friend ng mama ko. Sabi niya, may hiring din daw sa Parañaque, sa government nga lang. So, sabi niya, punta ka, try mo. Siyempre, tinanong niya kung PRC license na ako. Sabi ko, yes, so go. Pumunta ako, then hired agad. Walk-in lang siya. Walk-in lang siya. So, ito yung school na wherein I still nandito pa rin ako. 28 years. It was, yes, June 1995, nag-walk-in ako doon. And then July 1, pinag-start na nila ako. And up to now, andun pa rin ako ngayon. Wow, grabe. Loyalty award, Ma. Yes. Ayan, God has been faithful sa journey mo. Kaya naman, sa ilang taon mo pong pagtuturo, ano yung pinaka-paborito o pinakamagandang experience mo sa pagiging guro? Alam ko marami yon, pero kung may ma-share ka lang na isa, dalawa, ngayon sa ating mga tagapakinig. Siyempre, yun nga sabi mo, marami talagang pwedeng i-share Pero yung alam mo na may natututunan sa'yo yung mga students, like after the exam, after your lessons, matataas yung scores nila. And then pag tinanong mo sila, may natutunan ba kayo for today's lesson?
Then with all smiles, magsasabi silang, yes, yes po ma'am, ganon. So, meron kaming self-fulfillment pag narinig namin ganon eh. And then, para din kaming artista. Kasi madalas kung saan kami, kung nasa isang lugar kami, sa mall, sa palengke, sa church, kung saan, may nakakakilala sa amin. Then sasabihin, hi Ma'am Diaz, ako po yung student niyo before. Yes. Ako, syempre hindi ko na maaalala minsan, di ba, sa dami nila. Ah. Pero yun eh. And then, minsan naman yung parent mismo sasabihin, hi Ma'am Diaz, ako po yung mother ni ganito. And then, alam niyo po, graduate na yung anak ko. Isa na siyang successful engineer, successful manager, successful accountant. So, parang talaga po, ganon. Tapos may magsasabi pa, ma'am, ang ganda na po ng anak ko kasi ganda nyo. O, di ba? May mga ganon. Oo, naisingit ko talaga kasi totoo naman yon. And then, ganon, may mga ganon. Tapos yung pagiging teacher din kasi may perk siya. Katulad na ngayon, Teachers Day celebration sa ngayong October. Pag Christmas, even sa Valentine's Day, may mga pag-gifts ang mga bata eh. May parigalo ba? So, parang walang nangyari sa akin, may 28 years sa public school. And even doon sa Christian school, na hindi ka uwing luhaan, na parang walang hindi magbibigay sa'yo ng gift. So, yun ang perks ng pagiging teacher na masasabi kong, yun, isa sa mga paborito ko. Ito yung sinishare ko. Yes. I think yun nga, no? Ang ganda kasi na parang part din talaga ang guro sa lahat sa journey ng isang pagkatao ng bata, 'di ba? Kaya pag nakikita niyo siya sa mall, sa saan mang lugar, parte ho kayo ang mga guro. Kaya salamat sa lahat ng binibigay niyo. Kaya naman yung onting regalo nila ay tingin kong binabalik lang nila tuwing yung Christmas, World Teachers Day tulad ngayon. Oh, it's more than the gift, 'di ba? Yes. Na kasi tinitignan mo 'yun, na-appreciate ka nila at na happy siguro sila sa iyo being their teacher. Yes, correct. Ayan naman po, sa pangatlong tanong ko, may isang testimonya ka bang maibabahagi patungkol sa iyong profesyon bilang guro? Oo naman, marami akong pwedeng ibahagi na testimonya tungkol sa profession ko na ito. Pero ito yung naisip ko na i-share. Okay. Ang pagiging teacher as my profession, ito yung naging bread and butter natin. Especially when we've lost your father, di ba? Isa ito sa maraming favor and blessing ni Lord. Siyempre, on the sides, God uses many people to help us, to bless us, to give us all the favor na kailangan natin, di ba? Pero siyempre, paano naisip ko, paano kung wala akong work? So, siyempre, di ba, because of this profession, naka-help to sa atin na makagraduate kayo ni Deacon EJ. Of course, hindi natin aalisin yung lahat ng blessings, lahat ng favor na binigay sa atin ni Lord during that time. And also yung mga God uses people, a lot of people para tumulong sa atin na makasurvive at masustain at makagraduate kayo. Yes. Ayun, so, and up to now, I'm using ginagamit pa ni Lord din yung profession ko na makagraduate din si Juan with all the help niya, di ba? With all the favor na binibigay niya sa atin. So, kaya yun, it's always grateful talaga ako kay Lord na binibigyan niya ako lagi-lagi ng wisdom, ng strength, ng patience, na makasustain ako sa work na to kasi hindi siya talaga ganun kadali and financially, hindi siya ganun din pero yun nga God always provide. God always give us the opportunity. Ako, hindi lahat ng teacher, sa tingin ko po hindi lahat ng teacher nabibigyan ng opportunity na experience ko. Kaya sobrang grateful ako kasi alam ko si Lord ang nagbigay nito sa akin. Hindi yung mga bosses ko, hindi yung principal ko, but He's the one who makes way na magkaroon ako ng experience na yung ibang teacher hindi na-experience. Yun. Ayan, indeed na nakita ko naman yun, Mano. Yung lalo na sa mga kaibigan mo ding guro at ikaw na talagang patuloy na lumalaban at nagbibigay serbisyo kahit na, alam mo yun, financially nga, alam natin na hindi siya ganun ka-okay sa edukasyon, sa system natin sa Pilipinas, pero doon pumapasok ang Panginoon. He fills the gap every time. And ngayon, may mga mensahe ka ba para sa mga kapwa mo guro at mga estudyante ngayong World Teachers Day?
Oo naman. Siyempre, diyan po sa lahat ng guro na nakikinig at nanonood sa atin ngayon, Happy Teacher's Day sa ating lahat. Sabi nga, teaching is a noble profession. Mm. It takes courage, passion, commitment, and most of all, patience. Kasi hindi siya madaling trabaho. Hindi ka lang kasi nag-i-impart ng knowledge and skills mo dito. Pati yung mismong buhay mo, dapat sinishare mo sa mga students mo. Kasi di ba sabi nga, you set a good example. Pero syempre, ang teacher din po ay tao. Di ba? Nagkakamali din talaga. So, pero yun nga yun yung sinasabi. So, at sabi nga, walang teacher na super yaman. Di ba? Mhm. Ito yun Pero sinasabi nga, isang kayamanan nating mga guro na magbahagi tayo ng ating kaalaman para sa kaisipan ng mga bata. Hindi lang kaalaman na para yung academics, pero mabigyan natin sila na yung kung paano paano natin i-touch yung buhay nila, 'di ba? Lalo na sa government school, alam naman natin, ang mga batang yun may mga kanya-kanyang problema kahit ganun sila kakaliliit, may kanya-kanya silang pinagdadaanan. Pero pag kinausap mo sila, talagang matatouch ka Ako marami kong experience na ganyan. And masasabi mo sa sarili mo, kayo, napaka-blessed pa rin ng mga anak ko compare dito sa batang tong kausap ko ngayon. So, talagang God uses people din God uses these children na ma-realize mo na gaano ka ka-bless and gaano ka-bless din yung mga anak mo at ang ibang bata Yun lang. So, and sa mga mag-aaral, sa students na nakikinig dyan, alam nyo ba, lalo sa mga Gen Z, baka hindi nila ito alam, may matandang kasabihan na sinasabi ito sa akin ng parents ko At saka siguro yung mga nakikinig na medyo kasing age ko, na-experience nila itong sabihin sa kanila ng mga magulang nila na ang edukasyon lamang ang tanging kayamanan na maipamamana ko sa'yo, anak. Narinig mo na ba yun, Kaina? Sa'yo. Okay, yes. Hindi lang po ito sa mga batang kapuspalad o hindi lang ito para sa mga hihirap na bata, para sa lahat to ng mga students. Kasi sabi nga, 'di ba, sana bigyan niyo ng halaga ang lahat ng hirap, lahat ng gastos at pagsusumikap ng mga magulang niyo dahil ang edukasyon ay tunay na kayamanan. Kasi syempre, pag nakatapos ka ng pag-aaral, ito ay isa. Hindi ko naman sinasabi nga edukasyon ang talagang magbibigay sa inyo ng magandang kinabukasan. Kasi sabi nga, pumapasok din yung discarded, 'di ba, ng isang tao. Pero at the end of the day, lalo na sa panahon ngayon, 'di ba? Mas maganda talagang mayroon kang natapos at nakatapos ka ng edukasyon kahit na ngayon anong course, 'di ba? As long as you are graduate, ayun. Tapos samahan mo ng maraming dasal at diskarte, syempre, yun, bibigyan ka ng biyaya ni Lord doon Diba? Yun. Ayun. Yun lang po ang masasabi ko. Thank you, Ma. Thank you, Ma'am Diaz, ang tawag nga sa'yo sa school. Ayan. Ayan. Sana sa mga nakikinig, patuloy nating pasalamatan ang mga bayaning ito sa frontline na may halagang papel sa pagpapanatili ng mga bata sa paralan at paghubog ng kanilang mga kinabukasan. Sabi nga sa Biblia, train up a child in the way that he should go, and when he grows old, he will not depart from it. And yun yung mga ginagawa ng guro para sa atin. Muli, Happy Teacher's Day po. And salamat ulit, Ma. Yes, thank you, Shekinah. Ayan, tandaan nyo, tayong lahat ay pinagpapala na may kapal para maging isang pagpapala sa kapwa natin. Mahal kayo ng Diyos. Paalam.